Bayot day, dili siguro nakagwapo ra ato nila just day. Uy, mo gani dili lagi. Dili siguro. Uy. Iya, bayot day. Dili lagi day. Iya, bayot day. Himal kay ba? Kada ni mo pre. Rangan pre. Tadahan na pre. Sige, pre ba? Dili ako day oy. O sige day. Dili Bye, na punahan day. Day. Bye-bye day. Bye. Pasis ako pre. Ano nga pre? Alis ako. Nauro to na po. Ano kaya pre ba? Pasis ako pre. Na. Ano ako pre ah? Sige. Ano dagan? Tama kayo. Silom! Hindi na ba talaga matitigil itong karahasan? Ano bang nasa utak nitong mga hayop na walang awang pumaslang? Ano nga ba ang karahasan at kriminalidad? Bakit nga ba ito nangyayari at bakit laganap ito sa mga nagdaang taon? Ang karahasan ay anumang uri ng kilos o gawi na nagdudulot ng pisikal o emosyonal na sakit o pinsala. Ito ay maaaring pisikal, sexual, psikolohikal o emosyonal na anyo. Karaniwan itong ginagamit upang maipahayag ang kapangyarihan, kontrol o dominasyon sa ibang tao o grupo. Ang karahasan sa anumang anyo nito ay may malalim at malawakang epekto sa bawat individual, sa lipunan at sa komunidad. Nagre-resulta ng pisikal na sakit at pinsala, trauma at stress, social isolation, economic impact at community violence. Ayon sa naging mag-aaral ng Lloyd Registered Foundation at Pollster Gallup, 22% mga kababaihan at 18% mga kalalakihan sa Pilipinas ang nakaranas ng karahasan. Karamihan sa mga biktima, 47% sa kababaihan at 60% sa kalalakihan ay hindi naguulat ng insidente dahil sa takot, sa epekto at sa paniniwalang walang mangyayari dito. Ayon naman sa World Press Poll 2021, mahigit kalahati ng mga lalaki na nakaranas ng karahasan ay dumanas ng psychological harassment habang 47% ng mga babaeng responde ang nag-ulat na nakaranas din ito. Mga uri ng kriminalidad: pisikal na karahasan, pagnanakaw, fraud o panininlang, drug-related crimes, at cybercrime. Ang kriminalidad ay isang malaking problema sa lipunan dahil sa mga negatibong epekto nito sa mga individual, komunidad at ekonomiya. Ang paglaban sa kriminalidad ay nangangailangan ng malawakang pagkilos mula sa mga individual, komunidad at gobyerno. Sa kabilang banda naman, ang kriminalidad ay tumutukoy sa mga gawain na lumalabag sa batas na maaaring magresulta sa parusa o kaparusahan. Ito ay binubuo ng mga aksyon na itinuturi na mali o hindi kanais-nais sa lipunan at naaayon sa mga batas na itinakda ng gobyerno. Sa naitala ng statistika at Philippine National Police sa taong Hulyo 2022 hanggang Enero 2024, bumaba ng 324,368 o 10.66%, mas mababa sa 368,075 na mga krimeng naitala mula sa buwan ng Disyembre 2020 hanggang Hunyo 2022.
Rape, 11.8%. Physical injury, 10.59%. Robbery, 2.26%. Murder, 10.17%. Carnapping, 23.27%. Homicide, 0.91%. Mga sali kung bakit laganap ang karahasan at kriminalidad sa Pilipinas. Kakulangan sa edukasyon at kakayahan. Kahirapan at kakulangan sa hanap buhay. Korupsyon at katiwalian. Kahirapan ng sistema ng hustisya. Ang karahasan at kriminalidad ay malaking suliranin sa ating lipunan. Malaking suliranin na nangangailangan ng atensyon, solusyon at aksyon. Kaya bawat isa sa atin ay pwede maging daan upang solusyonan ang mga isyong kinakaharap ng ating lipunan. Narito ang mga sumusunod na maaaring maging solusyon at kapaki-pakinabang sa pagbuksa at pagtuldok sa muling tumataas na porsyento ng mga kaso ng karahasan at kriminalidad. Pagsulong ng edukasyon. Ito ay mahalagang salig sa pagbabawas ng kriminalidad. Dahil ito ay naglalayong magturo ng magandang pag-uugali, pagrespeto sa kapwa at pagkakaroon ng disiplina sa sarili. Pagsasaayos ng sistema ng hustisya. Ang pagkakaroon ng patas sa sistema ng hustisya ay napapalakas ng tiwala ng mga mamamayan ng mundo. Kinakailangan na mabilis na pagigis sa kaso at matiyak na maparusahan ng mga nagkasala ng nararapat. Pagpapalakas ng kapulisan, nananatiling ligtas ang ating komunidad, kaya dapat itaas ang antas ng training at pagpalawak ng serbisyo ng kapulisan dito sa ating bansa. Pagpapaunlad ng pamilya at komunidad. Ang pagkakaroon ng malusog na pamilya at matatag na komunidad ay naglalayong maiwasan ng karahasan at kriminalidad. Dapat itaguyod ang mga programa na naglalayong magbigay ng suporta sa mga pamilya. At kailangan din itaguyod ang mga aktibong partisipasyon ng mga mamamayan sa mga komunidad upang mamatiling ligtas at maayos na kapaligiran. Pagpapaunlad ng ekonomiya. Ang kahirapan ng isa sa mga sanhi ng kriminalidad. Upang labanan ito, kailangang mapagtuunan ng pansin ang pagpapaunlad ng ekonomiya. Bigyan ng oportunidad at trabaho ang mga mamamayan upang hindi sila madaling maakit sa kriminalidad. Hihintayin pa ba natin na isa sa mga mahal natin sa buhay ang maging biktima? Kaya, panatilihin ang kapayapaan. Labanan ang kriminalidad at karahasan. Ang mundo ay kaming ligtas na tahanan. Para sa bawat mamamayan. Sapagkat ako, ikaw, Tayo ay